Welcome to Donmar TV News Channel. Usapan dito, gaano kalala ang illegal na drugs nung panahon ni Senator Leila de Lima. Itong ating kasama rito sa interview, isa sa mga naging testigo ng kagagahan, kawalanghiyaan ni Senator Leila de Lima kung paano kumalat, lumaganap ang illegal na droga dyan sa loob ng Muntinlupa nung panahon nila. Pakinggan nyo po ito guys ha. Isa ako na nag-witness against kay De Lima sa congressional hearing last 2016, that was September. Opo. And at the same time, nakaupo na rin ako sa witness stand sa Regional Trial Court, branch to 105 sa Muntinlupa. Opo. Retired ano po kayo, sir? Retired na ako ng 2015. Opo. Sino po itong kausap ko, sir? Jerry Valeroso. Si General Valeroso ito. Oh yes, sir. Oo, makikita mo naman sa profile ko. Opo. Yung isang profile ko, mayroon pa ako isang profile, mayroon pa ako isang Facebook account. Yes, sir. Hello? Jerry Valeroso nga po. Oo. Opo. Ngayon ay ganito ang nangyayari kasi sa aming mga witnesses, Opo. Marami mga promises sa amin noon para maproteksyonan kami at masuportahan kami, pero walang natupad ni isa. Opo. Katulad ko, halos 5 years na ako nagtatago. Opo. Nakukulit na ako ng witness protection program, pero hindi ako nasuportahan, hindi ako naproteksyonan, kundi nangyari, bantay ko sarili ko. Opo. Gastos ko sarili ko. Opo. Ito po ba, sir? Tulong na ako sa gobyerno, Opo. Ito po ba, sir, na iparating niyo po ito kay Pangulong Duterte? ay hindi ko alam kung nakakarating sa kanya. Ilang beses na kami sumusulat, mukhang hindi nakakarating, natititered eh. Opo. Kaya nangyayari tuloy sa amin. Kaya yung mga sila Pulangko, yung mga ibang nakakulong ngayon sa Muntinlupa, naglakas loob silang magtestigo. Because nakita nila, nauna ako nagtestigo. Yes, sir. Pero, sir, kung kayo po tatanungin, sir, doon sa mga naging usapan namin ni Herbert Culanco, naniniwala po ba kayo sa mga sinabi niya sa akin? Totoo lahat yun. Totoo po, yung pinatutunayan niyo po. Totoo lahat yun. Kasi na-counter-check ko na rin. Kasi hanggang ngayon kasi nung 2014, ako ang nag-conduct sa Muntinlupa ng intelligence pick-up. Kaya alam ko lahat ang nangyayari doon. Opo. Ako ang pinadala nun ni General Magalong doon. Opo. Yes, si Mayor Magalong is So yung butihin mayor po namin dito sa Baguio po. Oo. Ang sabi niyo po kanina na iparating na po na gumawa na kayo ng sulat, pinangakuha na kayo ng witness protection program. Ngayon, sir, ito po bang nangyaring ito? Sa tingin niyo, meron taong humaharang? Meron. Meron po ba kayong ideya kung sino po ito, General? Ay nako. Nung madalas ako mag-follow up sa witness protection program regarding sa mga support namin. Okay? Kasi nasa witness protection program, ang mga records namin, addresses namin, yung panunumpa namin, ganon. Opo. Pero mo nakatago yun. Yung mismong personal file ko mismo doon, yung addresses ko, yung backgrounds ko, nakuha ng kalaban. Kaya pati provincial address ko, pinuntahan ako para patayin. Opo. I will tell you, kung makikita tayo ng personal, I will tell you kung sino yung na yan. Yung dating director ng Witness Protection Program. Siya naglabas ng mga records namin. Okay. Siya nag-appoint ng... May pangalan po ba kayo? Nung nasa DOJ pa siya. May pangalan po ba kayo nung dating director ng Witness Protection Program? Meron. Pwede pong malaman? Huwag mo na lang ilalabas na ako ang nagsabi, Yes, sir. Oh. Si attorney, ito, sandali nawala sa isip ko eh. Opo. Kasi bago na ngayon, yung pinilitan ng bago ngayon. Opo. Oo. Babae yun, yung naging director ng Witness Protection Program. Pero ngayon, sir, dito... Tapos, Opo, kung nakalimutan nyo, okay na po yun, sir. Ito pong bagong director ng Witness Protection Program, may tiwala po ba kayo sa liderato ngayon ng DOJ? Under ni Secretary Minardo Guevara? hindi ko pa siya na meet ulit dahil nawalan ako ng tiwala eh. Kaya nga tawag sa Witness Protection Program, Witness Pahamak Program eh. Dahil pinahamak kami lahat eh. Opo. Ngayon, tumutulong na nga kami. Ako retired na secretary
nag-enjoy na sana ako na retire Kung na. sakali po, sir. Pero ano nangyayari, Opo. patago-tago ako. I've Opo. been away from my family. Opo. Ha? General, I've kung been away sakali from my po, family. ikunin ko po kayo kay Secretary Guevara. Kung itatawag ko po kayo sa kanya, may tiwala po ba kayo kay Secretary Minardo Guevara? Pwede sana parang, yes, kababayan ng father ko yan, taga Opo, Bulacan. kasi si Secretary Minardo Guevara po, sir, first time lang kaming nag-meet in person yan. Napakabait ng mama. Napakabait ng mama. In fairness, ayaw niya nga ng picture-picture pag nagkikita kami. Ayaw niya. Ayaw. Lalo na yung mga pulis na nasabit sa droga, one way or the other, who contributed to the deterioration of the law and order of this country. What is really, I said sad, is that ito yung mga tao who are given the honor to join the academies of our country, be it the PNP or the PMA, at the expense of the public. And they had this career of theirs. All along, tayong mga mamamayan thought that we are being protected by the police, primarily. Masakit pakinggan kasi, ginastusan mo na, binayaran mo yung pag-aaral niya, lahat ng uniforme, pati medyas niya, pati sapatos, gastos mo. Tapos you commit. By any language, it is really treason. And I'd like to name publicly General Marcelo Garbo. He was a protector of the drug syndicates in this country. General Vicente Luot, who is now the mayor of Cebu, in one of the municipalities of Cebu. General Diaz, the former regional director of Region 11. General Pagdilao, former regional director in CRDO. General Tinio, former QCPD director. As this time, I order them relieved from their assignments and report to the Director General. I would like to talk to them, but certainly I would expect the Police Commission to do their thing. Imbestigahan ninyo ito at huwag ninyo akong bigyan ng sarsuela na ano. Hanapin ninyo ang totoo. Kasi overnight, I was really trying to figure out. I do not necessarily humiliate people. It's not my practice. Politiko ako eh. Kung mayor-mayor lang ako, o wala naman akong kasali dyan sa bayan na yan, the Republic of the Philippines, okay lang. But dumating ako sa posisyon na to, and I said, I have this sacred obligation to the Filipino people. By my oath of office, I have to tell you the truth. And the truth for the moment is, ito after so many validations, even when I was still mayor of Davao City, lumalabas na itong mga pangalan na to. Talagang lumalabas na. At nakikita mo naman ngayon with the intensification of the criminal syndicates and the drug distribution, marami nang namamatay. At marami pang mamamatay. At huwag kayong sumali niyan, baski police kayo, baski official kayo, because you will place yourself in the line of fire. Hindi ako mayabang, politiko ako. I mean, I keep silent, or basta sige lang, ariglo ito, okay lang. Pero huwag ninyong sirain ang bayan mo. I've been warning everybody. At the end of my speeches, when I was campaigning for the presidency, I always ended by saying, do not destroy my country because I will kill you.